Nasa Batangas ako nito, nagda-diving ako sa Anilao sa EBC. May tumawag sa akin sa cellphone ko na si Sir Joey Espinido, na sabi niya sa akin na may gustong kumausap sa akin na driver bodyguard ni Ma'am Laila de Lima. So tinanong ko si Sir Joby nito, ano ba yung pag-uusapan namin? Sabi sa akin ni Sir Joby na kayo na lang ang mag-usap sa driver bodyguard ni Ma'am de Lima. So pagkatapos noon, umano ng 3 oras kasi nag-dive ako nito, pagkatapos tumawag ni Sir Joby, proceeding na ako sa dive kasi yung pag-dive is 35 minutes to 45 minutes yung sa ilalim eh. So, umahon kami, nagpahinga. Pag ano ng mga 3 oras, tumawag sa akin na nagpakilalang driver bodyguard daw siya ni Ma'am Laila. Sa panahon na yon, sa pagtawag niya, pinapasabi daw sa akin ni Ma'am Laila na kailangan ng pondo para sa 2016 eleksyon. Sabi ko sa driver bodyguard niya, pag-iisipan ko muna, hindi kasi sa mga katulad naming mga illegalista o nag-aano ng shabu o mga illegalista, hindi kami agad-agad nakipag-usap lalo na sa mga nasa gobyerno. Sabi ko sa driver bodyguard niya nung tumawag sa akin, ko, Sir, pag-iisipan ko muna yan at saka i-confirm ko muna bago tayo mag-usap, ipagpatuloy ang pag-uusap natin. May tatawagan lang ako ng mga kakilala ko na tao. So, ako ang tumawag nito eh. Tinawagan ko si Jaguar, kinonfirm ko sa kanya kung totoo ba tong makipag-transaction sila ang tao ni Ma'am Laila at magpro-protectar sa gaya nating mga negosyante. Sabi naman sa akin ni Jaguar, totoo yan pre, kasi magkumpare kami. Tawagan mo doon sa loob para i-confirm mo talaga kung gaano katotoo. So tapos ang nag-usap ni Jaguar, tumawag ako kay Peter ko. Nung pagtawag ko ni Peter ko, tinanong ko sa kanya na, boss, totoo ba tong boss? Magbibigay tayo ng SOP kasi tumawag sa akin yung driver ni Ma'am Laila de Lima, ang pinapakilala niya sa akin. Totoo ba to na hindi tayo iwan ito sa ere? Kasi parang hindi ako makapaniwala sa kanya eh. Sabi ng amo ko na sa loob sa Bilibid, kasi yung time na to, August 2015. Tong time na to, amo ko na to si Peter ko. Kumukuha na ako ng shabu sa kanya itong time na to. So sinabi niya sa akin, okay naman, yan si Ma'am Laila. Sana yon. Tapos, ito yung sagot ni Peter sa akin. Okay, pale. Wala problema. Wala problema sa kanila basta tago mo lang. Yan ang sabi ni Peter sa akin ito. Kailan sinabi sa iyo ni Jeffrey Diaz sa Jaguar na pumutok na yung balita na kailangan ni Ma'am Laila ng tulong niyo? Hindi pa ako tapos. Sorry.
Ah, nung nag-usap kami ni Jaguar, sinabi din sa akin ni Jaguar na, pre, kailangan talaga ng pondo daw nila ni Ma'am Laila para sa 2000 election. Tapos ang inuutosan niya, yan driver bodyguard niya. So ikaw, okay pre. So yon, dumating ang panahon na tinawagan ko na si Peter ko, kinonfirm ko sa dalawang tao na malalaki. So nag-confirm naman sila sa akin na totoo na hindi ka talaga iiwan yan sa ere pag magkaroon ka ng problema. So yon, nagkausap kami ni Peter ko, sabi ni Peter ko sa akin, okay pale, wala yan problema. Basta tago mo lang kung anong pinag-usapan ninyo. Yun. Okay na. Kailan sinabi sa iyo ni Jeffrey Diaz alias Jaguar na pumutok ang balita na kailangan ni Ma'am Laila ang tulong niyo? On that day pa rin, nung nasa Anilaw ako, Agosto, mga first week of Agosto siya. Nasa Anilaw pa rin. Bago mo tawagan si Peter ko, nagkausap kayo ni Jeffrey Diaz alias Jaguar? Oo. Ano sumunod na nangyari? Sumunod na pangyayari yon, sabi ni Peter na okay daw yon si Ma'am Laila, totoo daw, okay pale, so pale, wala yan problema. Tapos nang lumipas ang 2 araw nun, tumawag ulit sa akin yung driver ni Ma'am Laila Dilema na nagpakilala sa akin na driver siya. Nagpakilala sa akin na driver siya. After nung nag-dive ako sa Anilaw, tumawag sa akin si ang driver ni Ma'am Laila de Lima na ako yung tumawag sa'yo nung isang araw. Sabi ko, okay sir, pag-usapan natin ang dapat natin pag-usapan. So yun, nagsimula na yung negosasyon namin. Ano pangalan ng driver? Nung una kong pagbigay sa kanya ng pera at saka yung nag-transaction na kami, nagnegosasyon na kami, hindi ko pa siya kilala kung sino siya. Kasi hindi ko pa siya nakilala sa panahon na yon. So on second time na nagbigay na ako ng pera sa kanya, doon ko na siya tinanong kung sino ang pangalan niya. Sinabi niya sa akin sa second time na pagbigay ko ng pera, siya si Ronnie. Hindi, wala pa tong wala pang Dayan to, Ronnie. So, yun. Ang pangalan niya. Doon kami nagbigay mismo sa driver? Oo. Ako pa talaga ang nagbigay kay Ronnie sa pera na pinabigay ko na cash. Ano ang naging kasunduan niyo tungkol sa bigayan ng SOP ni Ronnie, kung mayroon man? Nag-uusap kami ni Ronnie noong time na yon, August 2015, nung nag-usap kami ni Ronnie, hinihingi niya sa akin ang halagang 2 million pesos buwan-buwan. Pero hindi ako nagbigay nito kasi hindi ko to kaya. Tumawad ako sa kanya hanggang umabot kami ng 700,000 pesos monthly. At sabi niya, nung tinawaran ko itong 2 million, kasi ang sabi niya, pareho na lang kayo ni Jaguar. Kasi same level naman kayo eh. Sabi ko sa kanya na, sir, yung yung sinasabi mo na label kami ni Jaguar, hindi ako label ni Jaguar. Underling ako lang ni Jaguar, mababa ako sa kanya. So tumawad ako sa sinabi niya na 2 million monthly. So nagkasundo kami ng 700,000 monthly. So sabi niya sa akin, nung tumawad ako ng 700,000, sabi niya na, sige, sabihin ko muna kay ma'am kung okay ba. So, naputol yung istorya namin. Pagkatapos nung naputol na, at ilang sandali, tumawag siya sa akin. Sabi niya, okay daw
okay daw yung 700,000 a month, pero magbigay ka daw ng goodwill na 2 million pesos. Ito na. Goodwill na to. So, sabi ko sa kanya, o sige, magbibigay ako pero hindi sa ngayon. Kasi bubuuhin ko pa tong perang to kasi may kalakihan. So, nung nabuo ko yung pera, nag-text na ako sa kanya after 2 days, nabuo ko yung pera. Tumawag na ako sa kanya na, oh, sir, nandito na yung pera, buo na. So, yun, nag-usap na kami para saan kami magkita. Ito na yun, di ba? Naibigay mo ba yung 2 million na goodwill money kay Ronnie? Oo, nabigay ko to. So, nung nag-usap na kami ni Ronnie, kung saan kami magkikita, kasi nabuo ko na yung 2 million na para sa goodwill, nag-usap kami. Sabi niya, magkita na tayo pare, sa ano na lang, sa MOA. Kung saan sa MOA? Sa Building E ng MOA, sa parking lot. So, sa fifth floor, ang sinabi niya sa akin sa time na yon. So, pumunta ako, pasado, 1:00 ng hapon. Doon kami nagkita sa Building A sa MOA. Sa Building A sa MOA, sa parking lot. Pinapunta niya ako sa fifth floor. Pagtawag ko sa kanya, saan sa parking lot daw, sa fifth floor. So, umakyat ako sa fifth floor. Iko, nandito na ako sa fifth floor, sir. Sabi niya, ano ang sasakyan mo? Iko, Grandia, na puti. Sige, baba ka sa fourth floor. Dito ka pumunta sa poste na may marking na letter key. May Fortuner dito, tumabi ka. So pagtabi ko, so tumawag siya sa akin, bumaba ako, tumabi ako doon sa kanya, tumawag siya sa akin, ikaw yan pre, ikaw yan, Win? Oo, ako. So, binuksan ko yung pintuan, binaba niya naman yung ano niya, yung window niya. Sumilip lang siya. So, pagkita ko nga confirm, siya ang kausap ko. Binuksan niya na yung driver side niya. Inabot ko na yung pera. Sabi ko sa kanya, ito na sir. So, inabot ko sa kanya, umalis ako kaagad. May kasama ka ba noong makipagkita ka kay Ronnie? Oo, meron akong kasama yung driver ko na ang pangalan niya ay si Ervin. May kasama ba si Ronnie nung panahon na yon? Hindi ko napansin kasi tempted yung ano niya sa likod, tapos wala namang nakasakay doon sa yung front seat. Nabanggit mo kanina na maliban sa 2 million pesos na goodwill money, mayroon ka pang obligasyon kay Ma'am Laila na 700,000 pesos. Nakapagbigay ka ba sa kanya nung nasabing halaga? Hindi ako nakapagbigay ng 7,000 pesos monthly, 700,000 pesos monthly dahil tumawag sa akin at sinabi ng driver niya na pare, ang sabi ni ma'am na bago mag-eleksyon, kailangan makabigay ka ng 8 million pesos. At mag-usap na lang tayo pagkatapos ng eleksyon. Ano daw ang pag-uusapan ninyo pagkatapos ng eleksyon? Sinabi niya tungkol sa protection ko, sa negosyo ko, at sa area na pwede kong papasukin. Kailan mo nalaman na yung nagpakilalang driver bodyguard ni Ma'am Laila ay si Ronnie Dayan? Nung pangalawang pagbigay ko ng pera sa kanya, sa halagang 1.7 million pesos, noong October 2015, bandang 1:00 pa rin ng hapon sa Dampa, Macapagal Avenue. Nagkita kami sa isang restaurant na malapit sa kainan
ni Claire de la Puente. So, same straight na yun. Pagpasok mo sa kay Claire de la Puente, sa dulo niyan, may parking yan dyan. So, nung inabot ko sa kanya yung pera na 1.7 million, ito ay tag 1,000 pesos bill, binandol-bandol ko. At nilagay ko sa plastic bag at saka nilagay ko sa paper bag. Nung pagbigay ko kay Sir Dayan nitong time na to, ito na yung time na tinanong ko na siya sa pangalan niya. Para malaman ko talaga kung sino yung pangalan niya kasi wala siyang binigay sa akin na pangalan. Ang binigay lang niya ay driver bodyguard lang daw siya. So naniniguro na ako nito sa time na to. Nabanggit mo rin na sinabi sa iyo ni Ronnie Dayan na ang kanyang hinihingi ay para kay Ma'am Laila de Lima. Subalit sa dalawang okasyon na iyon na nagbigay ka ng pera ay wala naman si Ma'am Laila. Hindi ba sumagi sa isip mo na ginagamit lamang ni Ronnie Dayan ang pangalan ni Ma'am Laila de Lima? Sa time talaga na yon, nagduda na ako kasi wala akong nakita o tinig man lang ni Ma'am Laila. So nagduda na ako talaga sa kanya na baka hindi to nakarating tong pera to kay Ma'am Laila. Ang pera na ibinigay ko ay buhay ko ang nakataya nun. Kaya naniniguro na talaga ako. Kaya na may duda na ako na baka hindi to nakarating sa kay Ma'am. Tapos, ang sabi ko sa kanya na kung pwede, sa susunod, pwede ko bang makausap si Ma'am Laila o makita man lang na magkasama kayo. Yun ang sinabi ko kay Ronnie Dayan. Sinagot naman niya ako, walang problema. Mag-schedule lang tayo kasi hindi pwede tayo magkita dito sa Manila kasi maraming mga mata. So yun, nag-usap kami at dumating sa punto na sinabi ko sa kanya na, Sir, ngayon nagpakilala ka na at tapos wag mo nang banggitin yung pangalan kong Kerwin. Batman na lang ang code ko. So, binanggit ko na sa kanya yung code ko na ako ay Batman. Kasi sa mga illegal na transaction ko, Batman yung code ko. At sa ikalawang pagkakataon na tumawag siya sa akin na nag-schedule na kami na magkikita, na makita ko si Ma'am Laila. At yun, nag-usap kami. Pag-usap namin, sabi niya, mag-schedule tayo kasi may schedule kami sa Baguio. Sa natandaan ko, nung pag-uusap namin ito, November 15, ganyan. November 15 to, nung nag-usap kami, kinabukasan, tumawag na naman siya sa akin. Sabi niya, sa Baguio na lang tayo magkita. Kasi naka-schedule kami sa Baguio. Tapos, nung nag-usap kami sa Baguio, ko, ang layo naman, dito lang ako sa Makati. Siya doon na lang kasi sa Manila, hindi pwede talaga na magkita tayo dito kasi maraming mata. So yon, kinabukasan, umalis na ako ng Manila papuntang Baguio. Pagdating ko doon, doon kami tumuloy sa Transcend na Alexandra Residencia. Doon kami natulog kasi dumating kami doon ito 4:30 ng madaling araw. Dumating kami noon mga 17 kasi 16 umalis ako ng tanghali. Dumating kami doon alas 4, alas 3 ng hapon kami umalis. Dumating kami doon 4:30
in the morning. So 70 na yon. So nagstay kami sa transient na to ng 2 araw. Inantay ko yung tawag ni Ronnie. So nung nagstay ako, 2 nights kami doon, tumawag sa akin si Ronnie. November 19 or to November 22, 2015 to. Tumawag siya sa akin sa mga petsa na to, sinabi niya, nasaan daw ako. Sinabi ko sa kanya, nandito na ako sa Baguio. Sige, okay. Tumawag siya sa akin ito, mga alas 11 ng umaga, 11 a.m. So, okay, nandito na ako, sir, sabi ko sa kanya. Nandito kami naka-check-in sa Alexandra Residensya. At yun, pagkatapos namin mag-usap, sabi niya, tatawag ako sa iyo ulit para magkita na tayo. Ikaw, sige, sabihin mo lang sir kung saan. Mga alauna ng hapon, inaantay ko yung tawag niya. Wala pa rin. Miss call ko na siya. So, tumawag siya sa akin. Nung nag-miss call ako sa kanya, 1 p.m. sa hapon, nag-miss call ako. Tumawag siya sa akin, mga 2:10 o 2:20 ba yon ng hapon. Sabi niya, sige, dito na kami. Punta ka dito sa Burnham Park. So, tapos niya, huwag mong kalimutan dalhin ang pera na para kay Ma'am Laila. So, yun, siguraduhin mo lang, sir, na makita ko si ma'am o makausap ko man lang siya. So, yun, tinawagan niya ako, nag-proceed na ako doon sa Burnham Park. Nag-parking ako sa harap ng Burnham, yung may kainan dyan. Hindi ko na ano yung kainan na dyan. Sa Burnham Park, nag-park ako doon. Tapos tumawag ako sa kanya, sir, nandito na kami sa Burnham. Pero dito pa kami sa parking. Sige, baba kayo. Nung bumaba kami, kasama ko yung asawa ko at mga anak. Tumawid kami ng daan, papasok ng Burnham Park. Yung sa may kainan. May kainan doon at may skating area na pagpasok mo doon kami banda, nakita ko na si Ronnie. Oh, sir, kumusta? Ganyan. Kaya okay. Nandun si ma'am sa unahan. So sabi niya, punta ka na, sama ka sa akin, lalapit tayo kay ma'am. So nung pumunta ako doon, kasama ko siya, siguro mga 4 or 5 meters. So sabi niya, dito ka lang kasi sabihin ko kay ma'am na ikaw yon. So yun, sabi niya, narinig ko yung niya, lumapit na siya kay ma'am, tapos sininyasan niya ako na lapit. So nung lumapit ako, sabi niya sa akin, nang narinig ko siya, sabi niya ni ma'am, ma'am, si Batman. So yun, tumingin ako kay Ma'am Laila. Nung pagtingin ko kay Ma'am Laila, yumangulang siya sa akin. Okay, so bumalik sa akin si Dayan. Pagkatapos nun, bumalik siya sa akin, pero malapitan lang kami doon. Bumalik siya sa akin, sabi niya sa akin, dala mo ba yung pera? Oo, dala ko, sir. Nandun sa sasakyan kasi naiwan doon yung driver. So, sabi niya, tara, puntahan natin. So, iniwan ko yung mag-ina ko at saka yung anak ko doon sa loob ng Burnham. Bumalik kami sa parking lot. Pagbalik namin sa parking lot, doon, sabi niya, itabi mo dito sa sasakyan ko ang sasakyan mo. So, tinabi ko, ang dala niyan sa sasakyan, Fortuner na itim at ang natandaan ko lang sa plaka, PNP yung nakatatak doon. So lumapit na ako sa sasakyan ko at sumakay ako doon pa rin sa mismong pwesto ko sa likod. Bumalik ako, tinabi ko yung sasakyan ko sa Fortuner niya
ni Ronnie. Tapos yun, kinausap ko na yung driver ko na tabihan mo yung yung Fortuner. So tumabi na siya, tapos nagtawag sa akin si Ronnie. Okay. Sige, dyan lang park. Pag park, inopen niya yung driver side niya. Inopen ko din yung slide ng Grandia ko. Inabot ko sa kanya yung pera na ang nilagyan ko, paper bag pa rin. So yun, pagka natanggap na niya yun, so bumalik kami sa pinagparking na namin dati. Nagpark kami, bumaba ako. Nung pagbaba ko, so pabalik na kami doon sa pabalik na kami sa loob ng Bornham. Pagbalik namin sa Bornham, kasama ko na, bumaba na din yung driver ko. Magkasama na kami doon sa pagbalik ng Bornham. Tapos bumaba na rin si Sir Dayan. Nandoon siya nag-abang sa amin sa may entrance ng parking gate. Sabay kaming pumasok. Sabi niya sa akin, "Oh, ano ngayon? Naniniwala ka na? Nakita mo na si ma'am?" Ko, "Oo naman." So pumasok kami. Bumalik kami sa pwesto nung may mga bisikletahan ng bata. Kasi nandun, iniwan ko yung pamilya ko. Sabi niya, pwede ka namang magpa-picture kay ma'am. Lapitan mo. Kasi alam naman niya eh. So yun, bumalik kami doon. Tinawag ko yung asawa ko. "Ma, halika, pa-picture tayo ni Ma'am Laila." So nagpa-picture kami kay Ma'am Laila. Pagkatapos noon, nagpa-picture kami. Pagtapos ng picture, nag-shake hands ako sa kanya at nag-ano ako ng "Thank you, ma'am." Tapos, sinabay ko yung pagsabi kay ma'am kung natandaan niya na nandun na yung pera kay Ronnie, ma'am. Tapos pagkatapos noon, umalis ako, yun, namasyal lang kami sa loob ng Bornham. Hindi kayo nagkaroon ng usapan ni Ma'am Laila de Lima. Wala. Hindi naman winarningan ako ni Ronnie na hindi yan makipag-usap sa maraming tao. Pinakilala ka lang ni Ronnie Dayan na ikaw si Batman tapos nagpa-picture lang kayo. Oo. Okay. Ano nangyari pagkatapos? Pagkatapos no, namasyal na kami ng mga anak ko doon sa loob ng Bornham. So yun, hanggat umuwi na kami sa Transcend, yun, tapos na yung namin. Nung binigay mo yung pera kay Ronnie sa sasakyan, sakay din ba si Ma'am Laila de Lima? Wala. Paano naalaman ni Ronnie Dayan yung code name mo? Sinabi ko sa kanya nung second time na nagbigay ako ng 1.7 na wag mo na akong tawagin sa pangalang Kerwin, kundi ang codename ko ay Batman. Okay. Bukod doon sa 3 naunang SOP na binigay mo para kay Ma'am Laila, nasundan pa ba ito? Oo. Kailan? February month of February yon. Huwag na. February yon ang last na ibinigay ko kay Ronnie Dayan. Month of February yon kasi November 19 to 22 yung pagbigay ko sa Baguio. So nung February, nagbigay ako kay Ronnie Dayan na naman ng 2.3 million. Doon ko binigay sa SM Mall of Asia sa Building E, sa parking pa rin, ang 2.3 million. So yun, para nagka-close na kami ni Ronnie, tawag-tawag na, ganyan, kumustahay na kami. Yung February, binigay ko kay Ronnie doon sa 4th floor ng Building E sa MOA, ang 2.3 million. Magkano ang kabuang pera na ibigay mo na para daw kay Ma'am Laila? Nakomplito ko yung sinabi ni Ronnie na magbigay ako ng 8 million before mag-eleksyon. Noong mga panahon na yon, may hinihingi ka ba na anumang pabor kay Ma'am Laila? Wala naman akong hinihingi kasi yung sa area ko,
wala namang problema doon sa takbo ng negosyo ko sa droga. At sa palagay ko, yun na siguro, nakatimbre na siguro yon sa mga PNP na huwag niyong galawin ang taong to, lalo na sa area niya. Hindi na kailangan takutin si Kerwin Espinosa upang umamin na siya ay isang drug lord. Sa mga mensaheng ipinadala ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga mamamahayag, sinabi nito na alam na sa bayan ng Albuerna na sangkot sa operasyon ng iligal na droga si Espinosa. Bukod dito, ang ama niya mismong si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Jr. ang umami na kapwa sila nasa drug business. Sa panayam sa telepono kahapon, tinawag pa ni Senador de la Rosa na sinungaling ang nakababatang Espinosa. Paliwanag pa ng senador na nooy hepe ng Philippine National Police, isang beses lang niya nakausap si Kerwin nang puntahan niya ito sa kulungan. Ito ay upang kumpirmahin lang kung totoo ang inihayag ni Kerwin sa pagdinig sa Senado na tumatanggap noon sa kanya ng pera si Police Colonel Jovi Espinido. Kinagabihan nun, after the hearing, pinunta ko siya doon sa AIDG. Tinanong ko kung totoo ba yung sinabi niya. Ay sabi naman niya, masama lang daw loob niya dahil pinatay yung tatay niya sa loob ng kulungan, kaya niya nasabi yon. Ang totoo daw ay kapag titext niya si Espinido, kung may nangangailangan ng pera, papadala niya ng pera, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw mga Bible verses. Yun ang kuha niya, sabi niya. So yun lang ang so, kung na-satisfied ako doon sa kanyang sagot, ay umalis na ako. Yun lang, gabi na yun, nag-usap kami at wala na kaming pinag-usapan. Itinanggi rin ni Senador de la Rosa ang umano'y pagpilit niya kay Espinosa na idawit bilang drug lord protector ang nooy Senador Laila de Lima at ang negosyanteng si Peter Lim. Ayon sa former PNP chief, walang kinalaman ang hanay ng pulisya sa case build-up at paghahain ng drug cases laban kay De Lima dahil hawak lahat nito ng Department of Justice o DOJ. Wala rin anya siyang ideya tungkol sa drug business ni Lim at dating PNP General Vicente Loot. Dagdag pa ni Senador de la Rosa, si Kerwin Espinosa lang ang nagsabi na kumukuha siya ng supply ng iligal na droga kay Peter Lim at General Loot. Wala rin anya siyang motibo para idawit lalo si General Loot na isang kapwa PM Mayor. Ang sumundo sa akin, si General Bato, inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Okay, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry, so help you God? Sir? Yes po. Thank you. Sir, the oath has been administered. Thank you. Okay, salamat Comsec at you may all take your seats now. Now we will proceed with the committee hearing proper. Comsec, have we distributed copies of the affidavit of Mr. Espinosa sa ating mga members? Still being reproduced, sir. Okay, so since we're still waiting for the copies to be distributed, Mr. Espinosa, ikaw ba ay may kasamang abogado? Yes po, Your Honor. May I know who are the counsel of Mr. Kerwin Espinosa? Can you please enter your appearance before the committee?
Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, Your Honors. Counsel for Roland Kerwin Espinosa, I am Attorney Mark Antonite, respectfully appearing, Your Honor. Okay, thank you. Good afternoon, Mr. Chair and the Honorable Committee. Attorney Raymond P. Palad, appearing as counsel for Roland Espinosa. Good morning po. Thank you, Attorney. So, okay, so let us proceed. Siguro, pwede bang umpisahan mo, Mr. Espinosa, kung ano ba ang yung pakay? Ano ba yung motibo kung bakit nandirito ka? At ikaw ay nagbigay ng sinumpaang salaysay sa committee ito. Ako po ay humihingi, Mr. Chair, sa opening statement ko na ginawa ko kagabi. Meron ka bang opening statement? Mahaba ba yan o maiksi? Maiksi lang to, Mr. Chair. Okay, sige. Please proceed. We will allow you to read your opening statement at pagkatapos po niyan, tayo po ay magtatanong. Yes, please proceed. Salamat po. Honorable Chairperson, Honorable Members of the Quadcom, magandang araw po. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa kagalang-galang na Quadcom sa inyong imbitasyon sa akin. Nagagalak ako na mabigyan ninyo ako ng pagkakataon na makatulong sa inyong mga layunin. Kagaya ninyo po, gusto ko rin mabigyan ng kasagutan at hustisya ang mga nangyaring extrajudicial killing or EJK na nangyari noong nakaraang administrasyon. At kagaya ng marami, naging resource person ako. Ang aking ama at ang aking buong pamilya ay naging biktima ng EJK. Masakit po para sa akin, sa aminin na kabulastugan po ng aking kumalas na napakaraming inosenteng buhay. Ang ama ko po ay mabuting magsilbi sa aming mahal na lungsod ng Albuera. Ngunit ang kanyang mga magandang layunin ay hindi nagkaroon at kasatuparan dahil pinatay po siya. Kami sa pamilya namin at ang buong pamilya ng Albuera ay humingi ng hustisya sa nangyari sa kanyang pagkamatay. Naging biktima siya sa EJK. Sana po sa pagpunta ko dito ay makatulong po ako na matuldukan na ang isyong EJK at mapanagot ang mga dapat managot. Matagal na po ang panahon na aming hinihintay at alam ko ang aking ama saan man siya ngayon at sumasalangit po siya, naghihintay din ng katarungan at humihingi din po ng tulong niyo. Salamat po ulit sa pagkakataong nakadalo sa pagtitipo na ito, naway makakamit namin at atin lahat ang katarungan at katotohanan sa napakasamang extrajudicial killings na nangyari sa ating bansa sa nakaraang administrasyon. Magandang araw po. Maraming salamat. Okay. Are you going to read your yung sinumpang salaysay? Hindi na po. Sasabihin ko na lang po. So we have heard the opening remarks of Kerwin Espinosa. So we'll be starting the questions. No? So who will be the Chairman Mr. Chair? Dan, Yes. to our resource person, Mr. Espinosa, other than the opening remarks na binanggit mo,
meron ako nakikitang sinumpang salaysay na pirmado mo. Imbis na basahin mo po ito, okay lang po ba na maikwento mo sa amin yung naging karanasan mo at ang nangyari sa inyong buhay? Okay lang po. Mr. Chairman, before we proceed with the query, Yes. because I think I just received this affidavit, no? And I'll be asking if the members have already have the copy of this. And siguro better for him to read the 4 pages affidavit, or are we going to allow him to have an executive summary about this? With the indulgence of Congressman Dan Fernandez, I think it will be better if our resource persons naturally just narrate kung ano po ang ipinagdaanan niya. And I'm sure yun din naman po ang affidavit niya yung magiging base ng kwento niya. So, Mr. Chair, I submit on that, Mr. Chairman. thank you very much. Sige, tuloy-tuloy ka lang, Mr. Espinosa. Ito po ang mga nangyari sa amin at sa pamilya ko. Noong June 2016, nagbakasyon kami, kasama ko ang aking pamilya at ang mga anak. Nagpunta kami ng Malaysia para magbakasyon. At sa plano ko na manirahan na doon sa ibang bansa at maghanap ng trabaho. Nabalitaan ko na lang habang nandoon ako sa Malaysia, mga last month of July, nabalitaan ko na lang yung papa ko napasama sa narco-list ng ating Pangulo na si Rodrigo Roar Duterte. Nagkaroon sila ng meeting sa kanyang mga abogado noong July at nagresulta na pumunta sila sa krami hindi para sumurrender. Nagpunta sila ng krami para humingi ng tulong kay General Bato na ngayon ay senador na po. At habang nandoon sila sa krami, sinabihan siya na tawagan mo ang iyong anak para pauwiin dito sa bansa. Para sumurrender din. Kasi kasali sa listahan ang anak mo. Na mas mabuti, umuwi siya para maligtas. Pero sa totoo lang, habang nandoon ako sa ibang bansa, hindi sinabi ng papa ko, ng daddy ko, na nag-uusap kami sa telepono. Ang sabi niya sa akin, huwag kang umuwi dito sa Pilipinas. Bahala na daw na siya ang mamatay kaysa ako. Kasi naramdaman niya na may ibang plano at may masamang mangyari sa amin. Kaya doon siya tumira sa White House sa tinitirahan ni General Bato. Noong Agosto siya pumunta doon. Pinauwi siya base sa kanyang tawag sa akin. Pinauwi siya August 10. August 10. Nung umuwi siya, dumiretso na siya doon sa police station ng Albuera. Hindi na siya umuwi sa aming bahay. Habang nandoon siya, nagdaan ang mga ilang araw, may lumabas na search warrant doon sa bahay ng ancestral house namin. At yun, sinerve ang warrant, nawala siya doon, at sinerve ang warrant, wala din ako kasi nandoon ako sa ibang bansa. Nung sinerve ang warrant, may nakuha daw, may nakita silang droga na 11 kilos at mga baril at pangpasabog.
Kaya yun ang dahilan na napailan kami ng kaso. Nung napailan kami ng kaso, yun ang dahilan kung bakit inilipat siya sa provincial jail ng Baybay, Leyte. At ako naman, nahuli, ako naman may warrant of arrest na. Sabi niya, Dong, hanggat maaari, wag ka nang magpakita at wag kang umuwi dito sa Pilipinas. Kasi iba talaga ang pakiramdam ko. Baka isa sa atin ang mamatay. Kasi marami ng patayan na nangyari dito sa Pilipinas. So umiyak yung papa ko sa aming pag-uusap. Umiyak siya na nakikiusap, huwag mong pabayaan ang mga anak mo kung sakali may mangyaring masama sa ating dalawa. Umuwi na siya doon sa police station ng Albuera, month of August ba yun? So, lumabas yung warrant of arrest niya, yun ang dahilan kung bakit na-transfer siya sa Baybay. Habang nandun siya sa Baybay, nag-file ang kanyang mga abogado na magpa-custody siya sa police station ng Albuera. Habang hinahantay niya ang motion niya sa court, may lumabas na naman na SW sa kanya. Lumabas ang SW na search warrant doon sa provincial jail ng Baybay. Sinerve sa kanya ang warrant. Nung pumasok ang mga pulis, pinapace the wall ang mga lahat ng bantay sa provincial jail. Pinuntahan ang CCTV hard drive, kinuha. Pinatay ang kamera. Kinuha ang susi ng kanyang selda. At pumasok na ang mga pulis sa kanyang selda. Narinig ng mga kasamahan niya doon sa loob ng kulungan na nagmamakaawa ang aking ama na, Sir, huwag niyo po akong patayin. Pero hindi binaliwala lang ang sinabi ng papa ko, pinutukan pa rin siya. May kasamahan siya doon sa loob ng selda na si Raul Yap. Tumulong sa kanya nung natamaan na. Yumakap sa ama ko, pero sinali din pagbaril si Raul Yap. Sa panahon na yon, dalawang patay sa loob ng provincial jail ng Baybay. So, tinawagan na lang ako. Tinawagan ako ng kapatid ko na nagbalita na patay na daw ang papa ko. So, nandoon ako sa ibang bansa, nahuli ako October 17, sa month of October, nahuli ako ng CID police ng Abu Dhabi. At nagtanong ako, ba't niyo ako hinuli? Ang sabi niya, ang sagot sa akin, may problema daw ako sa aking bansa. So, dinala nila ako. At tinon-over ako sa Interpol ng Abu Dhabi. So, doon, nagtanong naman ako ulit, ba't niyo ako hinuli? Ang sinabi naman, may problema ka sa Pilipinas. So, wala akong komunikasyon doon. At kinabukasan,
nilipat ako sa Al-Watbah, Abu Dhabi Jail. So, nung nalipat ako, nagkaroon ako ng tsansa na makagamit ng telepono. Kasi ang telepono doon para sa lahat ng mga nakakulong. Tumawag ako dito sa Pilipinas sa aking kapatid. Nagtatanong ako, kailan ilibing ang papa ko, ang papa natin? Sabi ng kapatid ko, iburol natin si daddy. 1 buwan siyang nakaburol kasi hintayin pa yung mga kapatid niya na nandoon sa ibang bansa. So tuliro ako sa panahon na yon. Gumawa ako ng request na ibalik ako dito sa Pilipinas para harapin ang problema. So, nabalik ako dito sa Pilipinas November 17, November 17. So, dumating ako ng around 11 p.m. or more or less. Sinundo ako ng mga kapulisan dito sa atin. Ang sumundo sa akin, si General Bato. Inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng 2 mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo nasangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. So, nanginig ako sa panahon na yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Yan po ay totoo. Hindi gawa-gawa to. Habang papunta kami sa Krami, pagdating ko doon, ang daming media. Nag-fingerprint ako dahil sa warrant na sinerve nila sa akin. Maya-maya, nagpa-press con siya at ang mga kapulisan. Sinali ako. Tinuruan ako na humingi sa publiko ng tawad sa aking pagbibenta raw ng droga at humingi ng tawad kay Presidente Duterte. So ginawa ko, humingi ako ng tawad kay Presidente Duterte na bigyan ako ng pagkakataon na magbago. At sinabi ko pa noon, humanda kayo mga kasali sa droga, sa kalakaran ng droga sa Pilipinas. Hindi ko inano yung pangalan pa ni Ma'am Laila noon eh. Abangan nyo, sasabihin ko, yun ang pagkasabi ko sa press con. Abangan nyo, isiwalat ko lahat ng mga involved dito sa droga sa Pilipinas sa aking nalalaman.
So naputol na yon kasi pinahinto ako na magsalita. Binalik ako sa EIDG, sa opisina ng EIDG kasi doon ako nakadetain. After 2 days, binalikan ako ni Senator Bato de la Rosa. Kinausap ako tungkol sa footage ng CCTV sa Celan Hotel. Ang hotel na yon ay pagmamay-ari ng pamilyang Espinosa. Nung hinanap niya ang hard drive, sabi ko, nandoon kay Juby Espinido. Siya ang kumuha. Pumasok dito, sabi ng mga empleyado. Nung binanggit ko na si Juby Espinido ang may hawak, denial niya si Juby Espinido at naka-loudspeak ang cellphone niya. May cellphone siyang dala eh. Naka-loudspeak at denial namin si Juby Espinido. At pagsagot ni Juby Espinido, ang bungad niya na sagot, "Sir, good morning po, sir." Sinabi ni si Bato, "Juby, sabi ni Kerwin at sa mga empleyado ng hotel, nasa iyo daw yung hard drive." Inamin naman ni Espinido, "Oo sir, nandito sa akin. Nandito lang sa station." Kaya request ni Bato na ipadala sa Krami sa opisina ng EIDG. At yun, pinakausap ako ni Sir Bato, ni Espinido, at sabi sa akin, "Kerwin, kailangan mong sumunod sa plano. Basta hindi ka sumunod, basta di ko musunod ko no, ang nahitabo sa akong amahan, maosay mahitabo kanako. Kung dili ako ang mamatay, usa sa ako ang pamilya ang mamatay. Ako, nisunod ko ninyo, sir. Baway akong tubag." At sinabi ni Espinido, alam ni sir, kasi siya ang may utos sa akin na gagawin ko to sa inyong pamilya. So sabi naman ni Bato, "Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano." Tapos ang tanong ako, "Sir, anong plano po ba?" Yung sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Kung walang problema po yun, sir, gagawin ko yun. Tapos may isiningit na pangalan siya. Sinama pa ni Bato si Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, Ching Biloso, General Luot, at nitingog si Juby
nitingog si Joby na isali daw si Congressman Richard. Ingko ni Joby, mahirap yung pinagawa mo, Sir Job. Alam naman natin na malinis si Congressman Richard. Si Richard Gomez. Basta isali mo lang. Pero nag-ano si Bato, basta ang siguraduhin mo lang. Di ba na ano yung pangalan mo kung yung sa dinawit sa testimony sa affidavit doon sa Senado? Sinabi ko na hindi kasali. Huwag niyang gawa ng problema. Kasi parang may ano siya parang may galit siya noon kay Congressman Richard. Kaya sinali niya, pero walang katotohanan naman yun. At hindi nasali nung nag-testify ako sa Senado. Ang nasali lang si Ching Biloso, si General Luot, Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, at hindi ko na natandaan kung sino pa yung inuutos niya na isali. Pagkatapos doon, habang nandoon siya sa loob ng kwarto, narinig ng aking ina ang mga sinasabi niya. Pinatawagan niya, denial niya si Dayan. Sabi niya, kausapin mo si Dayan. Ikaw, sino yan, sir? Yung driver bodyguard daw ni Ma'am Laila. Yung driver bodyguard ni Ma'am Laila. Kasi para kami magkasinabot sa magkaintindihan sa gawing senaryo o salita doon sa Senado. Kasi kung nasubaybayan nyo yun, yung kay Dayan at yung sa akin, magkaiba ng date. Magkaiba ng pizza. Kaya sabi niya, mag-usap kayong dalawa, ayusin nyo yan. Kailangan magtugma ang mga pizza na nagkaroon ng tanggapan ng pera, drug money, sa dampa at sa mga lugar. Kasi nagkalanlain ang amuang istorya ni Dayan, Mr. Cherry. Magkaiba ang inyong kwento. Oh. So, kinausap kami sila yan, nag-away pa kayo, naglalis pa mi. Inko, Dayan, tarungon tani kay, kung masipya tani, patay na gyud tani, luoy kayo atong mga anak. So, Mr. Chair, point of order. Yes, Congressman Suarez. Some of us are not as eloquent as you are when it comes to Bisaya. Maybe a colleague of ours can translate yung mga Bisaya terms na binanggit ni Kerwin para mas maintindihan po natin yung mga sinasabi niya dito po sa hearing. Sige, ulitin mo ulit yung sinabi mo, Mr. Espinosa, at itatranslate ko. Mr. Chair? Tinawagan namin si Dayan kasi nahuli na si Dayan. Tinawagan namin ni General Bato sa panahon na yon. Tinawagan namin, tapos sabi ni General Bato, ayusin nyo ang statement, tarunga ang inyuhang statement nga magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Kasi magkaiba ang aming sinasabi. Sige, dahil magkaiba yung petsa at saka yung lugar ng kwento ni Kerwin at saka kwento ni Mr. Dayan, ang instruction sa kanila ni General Bato ay mag-usap sila para ayusin at magkatugma-tugma yung mga
detalye nung kanilang narration.